Blockbuster, pinipilahan, dinadayo ang bakareta ni Mang Ed sa Baguio City. Pero mistulang pelikula rin ang kanyang buhay. 40 years ako. Saan? Sa Bilibid. Kung hindi ako nilagay ng Panginoon sa loob, talagang isa akong nasalvage siguro. Ang nakapagbago talaga sa akin ang Panginoon lamang. Grabe, pwedeng magbago. Yun. Tara, get to know kung paano nagbagong buhay ang dating gangster ng Baguio. Be happy! Bakareta. Come with me, put your hands together, tara, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, tara, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Mang Ed, the legend. Right. Mang Ed, Bakareta. Bakareta. Ed, Bakareta. Eto na. Wow! Hindi nyo nakokompleto ang trip nyo sa Baguio kung hindi nyo kilala si Mang Ed Bakareta. Hi po! Oh, ganda Ayan, na. mama. Mang Ed Bakareta House. Ito yung Ah, finished ito product na bakareta, ma'am. Ito yun. Sikat na sikat. Ito yung tumbong, ma'am, saka chicharon bulaklak. Oo. Meron kaming ipusan, chicharon kawali, beef broccoli. Ay, gusto ko yun, beef broccoli. Pero ito yung famous recipe namin, bakareta. Ito talaga yung bakareta. Wait, ang bakareta, original sa inyo or is it Igorot recipe? Dito nag-umpisa yan, ma'am. Pero ikaw ba ang unang nag-coin ng pangalang bakareta? Oo. Ikaw talaga. Bakit yung naisip na tawaging bakareta? Karni ng baka kasi yan, ma'am. Di ba kaldereta ganun din? Iba kasi yung ang kwan yan, ma'am, yung lasa kasi iba. Kaysa yung kalderetang baka. Okay nga, gusto ko matry ang bakareta ni Mang Ed. Nung nasa Bilibid ako yan, nag-aaral ako ng kwan, yung Bible, basic. Okay. Nag-graduate ako. Kaya kasama ko ng miss ko, no? Anong taon mo yan? 1990 ata, ma'am. Ay, sir, Yung pala love story nyo. 40 years ako. Saan? Sa Bilibid. 40 years Ay, ka sa Bilibid? 40 years old ako. Pero ilang taon kayo nakalong? 14. Pati yung GCTA ko, 14 years. Pero itong kaso nito, hindi ko ginawa talaga, ma'am. Talagang pre-name up ako dahil marami akong kaso kasi noon. Meron kami kasing gang war dito noon. Muso yan nun eh. Paano kayo nagkakilala ni Mang Ed? Paano ka na in love? Silante pa ako sa UB. Yun. May teacher akong, instructor akong pinsan niya sa PE. Yun. Doon nag-umpisa. Ilang taon kayo nun? Ang bata pa si 18 ma'am. 18! Pinagluto niya ba kayo? Kaya kayo na in love? Opo. Lumadalaw sa ano ito, sa boarding house ko noon. Nagluluto siya, pinagtatawanan ako kasi hindi kami, sa totoo lang sa amin doon sa Mountain Province, hindi kami marunong magluto. Pinagluluto niya ako. Siyempre, nailag ako, gwapo eh. Oh, maganda ka naman. Oo. Nagka-in-laban kayo. Yes, ma'am. Dahil lang, tanong ko, kailan na Jill si Mang Ed? 1985. Mag-boyfriend pa kayo nun? Hindi po, may anak na kami. Yun, yung panganay ko. Nung pinanganak na yung kwan, ma'am, yung panganay namin, doon nila ako kwan, hinuli sa ospital. Kapapanganak lang. Cesarean pa yung panganay ko. Cesarean. Yun din ako sa ospital. Oh my God, kakapanganak lang? Di naman... Kasi yung nangyari sa krimen kasi, doon sa pinag-istambayan ko. Kaya doon nila binasi yung mga kaso. Nakita nila yung mga previous na kaso ko, kaya doon nila binasi. Kaya ko ang sinuspect nila. Gusto niyo pa bang balikan yung madalim na nakaraan na yun? Ay, hindi na, ma'am. Ayaw. Ang ipinagpapasalamat ko lang dyan dahil
Alam ko ang Diyos ang Diyos, lahat may purpose eh. Yung ginawa niya sa akin doon, kaya pala dinala ako sa kulungan para untouchable ako dahil yung mga maraming sumasalvage dito. Kung hindi ako nilagay ng Panginoon sa loob, talagang isa akong nasalvage siguro. Lagi akong nasa lansangan o sa inuman. May gangwar kami kasi dito, nagpapatayan kami dahil sa dilihensya, teritoryo, kaya ganun ang nangyayari. Pag-ubusan. Ang gulo ng buhay ko na asawa mo, ano? Ay- Ano ba yung nervous nun? Ano na ma'am, nung nagkaanak ako habang tumatagal, nung nakikita ko na, ganito palang buhay ng asawa ko. Kasi maraming ang pera kasi dilihensya. Tapos, Yung sinabi ko ma'am na executive ang pagtingin niya sa akin. Sabi pa yung kapatid niya, uy, swerte mo, manang ah. Gwapo na. Executive pa, sabi niya. Yun pala. nabudol. Istambay lang pala. Leila, so nakakulong si asawa, kayo po ay nakalaya naman, pero nasa baba siguro kayo nun. Hindi nyo ba iniwan pansamantala ang asawa ninyo? Ma'am, kasi alam mo naman ang mga igorot pag may mga anak priority yung mga bata. Kaya ako nagsakripisyo na, di bali na, may awa din ang Diyos. Ayun. Kinaawaan din kami ng Diyos. Paano nagsakripisyo kayo? Kahit naman nasa kulungan siya, nagbibigay ng sustento namin. Kasi marami pa akong dilensya kahit nasa loob ako mami. Yung mga pumapasok ng mga bilanggo, yung mga kapapasok lang dilensya mo yan. So, total 14 years kayong nakakulong. Sa loob ng 14 years, nakagawa pa kayong 4 pang anak. Bali Bali. yung pangatlo sa Munti ulit. Muntinlupa. Sa Muntina. Muntinlupa. Yes, Made ma'am. in Muntin. Sa loob. Opo. Kasi may conjugal kasi doon. Oo, yes. Kaya nakakapasok ako. Kaya nga, ang mga hipag ko, sabi nila sa akin, dapat muntisa eh. Bakit naman gawa ng munti? Yung pangalawa din, gawa ng jail. Kaya Jisa dapat. Uy, grabe pala. Aha. Jessa at Montesa. Tapos yung pang-apat, sa PME na po. Okay. Kasi napunta rin kami sa PME at binigyan kami ng cottage doon. Paano mo ginagawa? Sa pakikisama yan. Hindi ko alam kung paano pwedeng gawin yun ha, pero pakikisama lang. Oo. Leila, paano naman nakatulong yung karanasan ninyo para magkaroon ng Mang-Ed Bacareta? Ito ma'am, nag-abroad ito sa Hong Kong. Pero walang nangyari ma'am yung kaya bumalik dito sa Pilipinas. Nagpakain kami sa loob ng bilangguan sa Bilibid. Doon ako dumiskarte. Siya ang taga-palengke sa madaling araw. Pag sa umaga na yung sa gate 4, re-requisahin lahat yung mga Paninda. papasok na paninda namin. Ako nang magluluto. May mga kasamaan ko naman sa loob na bibigyan ko ng pera. Yung taga-ugas ko, 5 pesos isang araw. Ano yung negosyo sa loob ng jail? Nagpakain kami sa Muntinlupa, sa loob May mismo. mga talipapa doon sa loob. Nagpapakain ng free or Hindi. negosyo? Negosyo. ma'am. Nagnegosyo kami ng pagkain. Hindi ko kaya Or yun. made in, itong Bacareta nyo ay made in... Ay, wala pa. Ay, wala pa, hindi ko pa linabas yan. Yung talent nyo lumabas sa loob ng isang jail. Nagnegosyo kayo. Yes, ma'am. Nung lumaya ko, ma'am, siyempre, walang tatanggap sa akin ng magtrabaho dahil ex-convict ako. Saka hindi sila maniwala na magtrabaho ko dahil kilala nila ako dito eh. Kaya ang ginawa ko, nagtinda-tinda ko sa bangketa ng mga barbecue. Pinapaalis kami. Hanggang sa sinabi yung mama ko ito, doon na kami nag-umpisa. Wow! Pakalinisin mo ito, bigay ang tamang vitamina upang magbigay ng karagdagan kalakasan ng aming physical na pangatawan. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Diba dati, sabi nyo, nagdedalihensya kayo, di pinagpapala din kayo. Hindi. Galing sa masama naman yun. Dilihensya yun eh. Kaya nga yung buhay ko mapariwara. Sa kanya. Pag nasinabing nagdedalihensya, gugulpihin nyo pag hindi nagbigay? Happy ka ba? Para wag ka mabitin,
please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Maraming salamat! Be happy! Anong gagawin? Hindi naman. Bakit kayo bibigyan? Hindi ko mag-gets. Nakita nila kasi yung ugali ko noon, ma'am, talagang loko-loko tayo talaga. Pag hindi magbibigay, Oo, pag hindi magbigay. Mga tinda nila. paninda nila. Pero nung lumaya na ako, ayaw ko na yung, dahil binago na tayo ng Panginoon, sabi sa Bible na, ang sino man nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya, yun. Nung lumaya ko, kala nila magdidilinsya na naman ako. Nandito na naman yung salot sa buhay namin. Di pa namatay sa kulungan, sabihin nila siguro. Kaya nung nakita kong nagbabalot na, sabi, tama na, sabi ko, ayaw ko na yung mga nakita nyo nung nagawain ko. Sabi ko, Sir, yung bakareta. Habang mainit. kain kayo, ma'am. So, nagbago kayo sa loob ng jail. Hindi nila ako kayang baguhin sa loob ng kulungan. Ang nanay ko, hindi niya ako kayang binago. Ang babae, hindi niya ako kayang binago. Ang simbahan, hindi ako kayang binago. Ang kulungan, hindi. Ang nakapagbago talaga sa akin, ang Panginoon lamang. Salita ng Diyos. Nung dumating sa akin, doon ko nakilala siya at yung mga salita niya, ipinamuhay ko na yun. Doon nagbago yung... Nagbasa ka lang na nagbasa? Saan ka nagbasa ng salita ng Diyos? Sa loob na, ma'am. Talaga, purpose lahat ng Panginoon yung sinabi ko, sir. Noon, sa laya noon, pag may nangangaral ng salita ng Panginoon, ayaw kong pakinggan. Wala akong pagnanasa. Unti-unti talaga, may mga workers doon. Kinakantsawan ko pa nga eh. Akala ko tayo ang siraulo kako. Bakit sila naglulundagan, nagpapalakpakan na nagpupuri sa Panginoon? Siyempre, inosente tayo sa salita ng Panginoon. Nung nagbasa na ako, meron pala doon, sir. Di ba tayo, pag meron tayong mga idol sa basketballista, lumulundag ka sa tuwa. Ganon pala ang pag masaya kang nagpupuri sa Panginoon. Yung papaitan, sir, subukan nyo. Apa. Ikaw mo. So kayo, sa kayo natutong magluto? Ang kwan kasi, sir, talaga yan, gift kasi yan ng Panginoon. Wala naman nagturo sa akin. Nanay ko, magaling din magluto, pero hindi niya ako tinuruan. Basta lumalabas sa isip ko na ganito ang ingredients dito, magkakatugma, harmony. Kaya yun, nalapalabas yung tamang kwan niya. Sabi nga sa kabila nung linabas ko yan, sir. Dito, may bakarita kami, sir. Try nyo. Nagtatawag ako. Anong bakaritang pinagsasabi mo? Wala sa dictionary yan, sabi niya. Anong pinagsasabi mo wala sa dictionary? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Basta ito, inimbento ko. Nung nakita nila na, ang style ko kasi, nakatayo, punong-puno dyan, sir. Wow. Sir, subukan nyo naman dito. Wow. Ayaw nila, tinatawanan lang ako. Pero nung inabas ko na yan, dito sir, pre-taste. Kukuha ko ng maliit pa. Pag natikman nila o doon, magpabalot sila o kaya kakain na sila. Hanggang ganun na nangyari sir, hanggang sa lumakas. Ngayon, narinig ko na sa kabila nung lumakas na, nadubami ng customer ko. Dito, may bakarita rin kami. Hanggang sa nag-branch na yung mga anak ko. May bago kaming branch sa Balibago, sir. Talagang pasaway ako talaga. Nung bata pa ako, ma'am, dyan ng eskwelano sa Magsaysay. Biro nyo. 10 years ako dyan, hindi pa ako nag-graduate. Sa kalokohan ko. Grade 6. Hindi, na elementary. Kaya nga, grade 6 nung... Ilang taon na kayo? Ma'am. Ilang taon na kayo? 10 years. Ngayon, 72 ko na, ma'am. Diyan nga, sa Magsaysay na yan, halos linggo-linggo nakikipagsintukan ako. Pag may work, pag may mga laruan ng mga kwan, pag natalo ko, inaagaw ko yung mga laruan. Hindi sila makaagad.
Anong iniisip niyo pag binabalikan mo yung buhay niyo ngayon tapos eto ka na ngayon? Wala na yun. Kinukuhan ko na yun. Binabasura ko na yun. Basta makamtan ko lang si Yeso Cristo sa buhay ko. Inisip mo bang magkakaganyan kayo nung bata kayo? Yung magiging ikaw ito? Hindi ko inisip yan, ma'am. Yung plano ko, hindi nga natupad yung plano ng Panginoon. Pupunta sana ako ng kwan, ma'am, sa... May petition ako, nandun yung mga kapatid ko sa Amerika. Pero yung plano ko, hindi ang nasunod yung plano ng Panginoon. Mahirap mawalay sa pamilya, di ba? Baka lalong maghiwalay kami pag ganun. Kaya hindi pumayag ang Panginoon. Kaya ito, nag-establish kami ng kainan hanggang sa lumaki. Nung dati pong nandun kayo, nung may gang pa kayo, anong pangarap niyo nun sa buhay? Nung Wala, bata ka? patapon nga, ma'am eh. Bahala na bukas. Ganun pala yun pag pag gang, parang bahala Inom. na. Sabi ko, inom tayo. Mamamatay din tayo. Lahat. Inom kidi. Ganun ang ko eh. Yun pala, nung nalaman ko ang salita ng Panginoon. Kaya pala dumating ang Panginoon dito sa mundo, nagkatawang tao, para tubusin pala ang tayo na makasalanan. Ang makapagtutubos lang kasi sa atin sa Ama ay siya lang na walang kasalanan. Nagkatawang tao, siya ang umako sa ating mga kasalanan, siya ang namatay dahil sa ating kasalanan. Sa ikatlong araw na buhay na maguli, sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mayroon palang buhay na walang hanggan. Totoo pala yung Biblia talaga. Saka meron ng Holy Spirit na nagkukundik sa akin. Na pag gumawa ko ng masama, na kukundik ako, naguguluhan ako. Wala na, parang yung peace of mind na binibigay ng Panginoon sa atin. Galing? Oo, naguguluhan ka. Kasi ang Holy Spirit, yun ang comforter mo. Nakalaya ka na ito ulit eh. Totoo yan. Hindi malayo na. Tsaka paglaya mo, nandyan na ulit. Ay, maraming tukso yan. Sabi nila nung lumaya ko, Boss, wala nang magtatayo sa pangkat natin. Ikaw lang pag-asa namin. Sabi, ba? Ibigay nyo na yung para sa akin. Ayaw ko na yung dati kong ginagawa. Sabi, bahala na kayo dyan. Sabi, gusto nila ako na naman mamuno sa... Ano gusto mong matutunan ng mga anak nyo sa buhay nyo? Ay, ang gusto ko yung mamuhay sila ng patas, yung hindi sila nanloloko, nang-agrabyado, o basta yung kabutihan lahat, ma'am. Dahil ang Panginoon, kahit hindi ka mananampalataya talaga, kung mabuti kang tao, pagpapalain ka rin. Pero, dito sa mundo lang yan. Pero, yung spiritual mo naman, mapapahamak naman. So, kailangan din natin ng Panginoon talaga sa buhay natin. Dahil siya lang makapagliligtas sa atin. Bumabalik daw kayo sa jail? Naggaganyan ba kayo? Bumabalik kami, ma'am. Nag-share na ngayon ng kwan. Meron kaming grupo dito na Prisoners of Christ Organization Philippines. Lahat ng mga hardened criminal na binago ng Panginoon sa loob ng kulungan. Makita mo talaga na sila ay nagbago. Hanggang sa lumaya sila, nagpapayag sila. Sa anong paraan, maraming naging pastor. Yung pastor namin galing sa Bilanggo. Yung mga pastor namin. Yung mga iba naman, dyan sa lansangan, nag-evangelize sila. Grabe, pwedeng magbago yun. Ma'am? Pwedeng magbago ang isang tao. Kung baga, huwag mong sabihin hindi ka magbabago dahil kayang magbago. No? Hindi, mahirap. Kung tayo lang talaga. Kailangan natin ang makapangyarihan. Walang iba kundi ang Panginoon talaga. Amen. Alam Ang nyo, pagbabago kasi magmumula sa puso, ma'am. oo. Isipin nyo yun, akala ko, bakareta ang matitikman ko. Pero ngayong araw na ito, food for the soul pala. No. Something that I also wanted to hear. What a different experience. At sana lahat tayo ay na-enlighten at na-inspire ng ating Mang Ed Bacareta. Thank you, Mang Ed. Yun naman talaga, Ganda. ma'am, sabihin ko sa inyo, yun naman talaga ang pinakamahalaga sa ating buhay. Pag walang Panginoon sa atin, wala tayong kaburuan, mapupunta sa wala. Yun ang sabi niya sa Bible. Thank you. Sabi niya sa Bible, makamtan mo man ang buong mundo.
ano mong may babayad mo para manumbalik ang iyong buhay? Wala. Oh. Sa Kanya kasi lahat yan eh. Makakamtan lang natin yan kung si Kristo ay nasa atin. Buhay na walang hanggan. At yan po ang totoong kwento ng buhay ni Mang Ed Bacareta. Be happy!